Hello guys, magandang araw. Unang-unang gusto ko lang talaga magbigay ng glory kay Lord sa lahat ng nangyari sa pamilya namin for the past couple of months. Gusto ko lang i-share sa inyo, gusto ko lang kayo ma-encourage kung gaano talaga nakakamangha yung ating Panginoon, kung gaano kabuti yung ating Diyos. And talagang na-prove talaga namin kung gaano siya katotoo. Unang-una po is, nung February 1, is doon nag-start yung lahat kasi 5 months and 3 weeks na pregnant nun si Rose. Nung time na yon is sumabog po yung panubigan niya. Sumabog eh. Pumutok. Pumutok yung... Pumutok yung panubigan ni Rose. And talagang napilitan kami nun na i-confine si Rose. Kasi kung hindi, pwedeng ikamatay ito ni Baby Asher. So, nung pagpunta namin dun sa hospital, nung chinek si Rose, nakita na yung fluid na nandun sa loob niya is 3 cm na lang. Ang normal na yun is from 5 cm to 24 cm. Ganun dapat kadami. Kasi ayun yung dun makakahinga si baby. Pero, dumating sa point na 3 cm na lang yung kanyang fluid, bumaba pa to hanggang 1 cm. And nakita lang talaga namin, unang-una pa lang yung protection ni Lord kay Baby Asher, dun pa lang sa tiyan ni Rose. Kasi for 2 to 3 weeks, guys, 1 cm na lang yung tubig sa loob ni Rose and anytime pwede na lang mamatay si Asher. Pwede na lang mawala yung heartbeat niya, pwede na lang hindi na siya huminga. Ayun yung situation, pero alam nyo, for those 2 to 3 weeks na naka-confine si Rose, napaka-perfect ng heartbeat niya. Yung sa stress test na ginagawa nila doon, sobrang healthy ni baby. Healthy nung lahat. Kaya kitang-kita namin na sobra yung pagprotekta sa kanya ng Panginoon. Grabe, sobrang fighter pa lang from the start niya. So, nung February 20, humingi na kami ng sign kay Lord kasi ang tagal na namin sa hospital. Tapos, syempre, hindi naman ganun kalaki yung funds na na-save up namin. And umabot na ng 80,000 yung bill namin dun pa lang sa EYAC. Bargain kami kay Lord na, Lord, ano ba yung plano mo? Ano ba yung plano mo? Parang, kailan ba matatapos to? Sinabi nga ni Rose na parang, Lord, tapusin mo na yung situation. Pero alam na yung 20 after nung paghingi namin ng sign kay Lord, kinabukasan, nag-contract na si Rose. So at the same time pala, yung OB namin nung February 20, naghahanap na siya ng available na hospital na merong available na incubator. And nung February 21, ayun nga po, kinaumagahan, nag-contract na si Rose. Ang bilis lang. Tapos, nag-ambulansya kami, na-transfer kami dun sa South Imos Specialist Hospital at that time. Yung nangyari, itong si Asher, breach din, suhi. Umana pa sa akin. Kaya, ayun, emergency CS si Rose. At tuwan-tuwa kami kay Lord kasi successful nga yung operation. Naging maayos yung kalagayan agad ni Rose and ang bilis din ng kanyang recovery. And at the same time, 6 months and 2 weeks yung delivery ni Asher. Very dangerous siya. Sabi nga ng doktor is 50-50 din talaga yung chance na mabubuhay talaga si Asher at that time. Pero nung paglabas nun sa tiyan ni Rose, ang ganda na ng iyak, ang lakas ng iyak. Kaya talagang maayos yung lungs niya. And ayun nga, naka-incubator siya for a long time. For the whole month of March, grabe yung pinagdaanan na kagad ni Baby Asher. Kasi unang-una is nagkaroon siya kagad ng infection sa tiyan dahil nga premature. So, underdeveloped yung kanyang intestines and dahil doon, nagkaroon ng infection yung katawan and naapektuhan yung lungs ni Asher. First week pa lang ng March, nagkaroon na siya ng neonatal na pneumonia. Kaya, na-force si doktora na i-intubate si Asher. So, tinubuhan si Asher, tapos patuloy pa rin yung ventilator niya. Kaya talagang grabe yung prayer namin kay Lord nun kasi talagang ang hirap makita na yung anak mo nagsasuffer ng gano'n. Tinubuhan siya and tumagal yon ng 1 week. Salamat naman kay Lord kasi naayos yung infection and at the same time, umayos ng unti-unti yung breathing niya. Hindi na nahirapan, so natanggal na yung tubo after 1 week. After that, unti-unti nang umaayos yung breathing ni Asher noon hanggang sa patuloy at patuloy na natatanggal yung ventilator. Tapos pababa yung oxygen level hanggang sa natanggal na. Nakaswero na lang siya. Tapos yung patuloy at patuloy na yung feeding ni Asher at that time. Kaya akala namin smooth sailing na sa buong March. Tuloy-tuloy naman hanggang sa natanggal na yung swero niya. Akala nga namin para magpiprep na kami nun for discharge kasi may hinihit na lang na weight eh. Pag nag 1.6 si Baby Asher, pwede na siyang i-discharge at that time. Pero dumating yung April.
Grabe. Grabe, this is one of the hardest months sa amin, itong month of April. Kasi nakita namin na parang akala namin, Lord, ano ba to? Parang, are you still with us? Parang, ayun na yung naging iyak namin gabi-gabi kay Lord. Kasi the month of April, sunod-sunod yung naging infection niya sa tiyan. Sa tiyan ulit yung problema. Dahil doon, sa infection na yun, sobrang bumababa yung platelets niya. Yung doktor, na-force sila na mag-blood transfusion. Napakaraming red blood cells na nagamit namin, umabot ng 6. Tapos yung platelet counts niya, grabe, sobrang bumababa hanggang sa bumaba na ng 26. Ilang beses na kami na nagta-transfusion ng platelets, naka 7 to 8 bags kami ng platelets kay Baby Asher. And grabe yung pagod namin na mag-asawa. And at the same time, nakikita namin yung anak namin na parang walang improvement. Kaya sobrang gabi-gabi talagang nagbe-breakdown kami kay Lord na, Lord, help us. Lord, parang awa nyo na. Nagmamakaawa na kami kay Lord na parang dumating na sa punto na parang kami nagtatampo na kay Lord. Kasi we don't know what to do. Grabe yung health na nangyayari kay Asher. And at the same time, yung gastusin pa sa araw-araw. Sobrang overwhelming yan na we are so pressed on all sides na we don't know what to do. Yung pressure pa sa work, ay nako, nagsasama-sama. Ayun yung findings. Maraming infection sa tiyan niya and at the same time, nagkaroon pa siya ng sepsis. Infection yun sa dugo para sa baby. Grabe. Hindi na namin alam kung ano yung gagawin namin. For the longest time, araw-araw kaming umiiyak kay Lord. Kasi we're not seeing any improvements. And at the same time, yung gastusin, pabiruin mo, naka-4 na antibiotic si Baby Asher. And yung antibiotic na yun, parang isang vial lang, nasa 2,300, 4,500, tapos 7 days yun. Tapos meron pa nga siyang isang naging nirecommend ng doktor para ma-boost yung immune system niya, na parang IV. 10,000 isang vial. Grabe. So, pero biruin mo, lahat yun sinustain ng Diyos. Lahat yun pinrovide ng Panginoon from start to finish. And ganito na nga, di ba? Maliban sa sepsis, sa infection niya, sa platelet counts na sobrang bumababa, ito pa yung situation ni Asher. From start ng delivery ni Rose hanggang sa month of April, merong pattern si Asher. Sobrang lumalaki yung tiyan niya after 3 days ng feeding. Tapos, kailangan siyang isuppository. Kailangan ng tulong para makapoops siya. So, after 3 days, lumalaki yung tiyan niya. Tapos, tutulungan nila, magsusuppository sila. Tapos, pupoops si Asher. Tapos, liliit yung tiyan. Ayun yung naging pattern ni Asher from the start hanggang buong April. Na-diagnose na siya eh. Na-diagnose na siya ng Hirschsprung disease. Ayun yung sabi ng doktor. Walang cure doon. Hindi yun makakure ng antibiotic. For operation na yung Hirschsprung disease na parang ang mangyayari is i-sew together yung rectum dun sa large intestine para talagang makapoops siya mag-isa. So talagang subject na kami for operation and at the same hindi available yung specialista at saka yung mga gamit dun sa South Imos Specialist Hospital. Kaya kailangan namin i-transfer si Asher dun sa Lasal. Ayun na yung recommendation sa amin ng pedia. Kaya ayun na yung situation niya. May sepsis na, may Hirschsprung disease na diniagnose na, grabe yung platelet counts, na-stop yung feeding niya, nagkaroon ulit siya ng swero, pa-worsen yung condition niya. Biruin mo, dumating na sa point na nagpuputukan pa yung lahat ng mga blood vessels niya. Kasi lahat ng antibiotic, naka-vial lang walang oral. Walang iniinom. Lahat kailangan ipasok sa swero. Napakaliit lang kasi ng mga blood vessels ng babies. And nagpuputukan siya. Naubos na yung pwedeng lagyan ng linya kung sa dalawang kamay niya, sa dalawang paa niya, sa hita, sa braso, lahat naubos na. And biruin mo, nung isang araw, iyak kami ng iyak kasi tinitingnan namin si Asher, parang nilalagyan ng IV 7 to 9 times na tinuturukan siya, walang makitang linya. Grabe, dinala na yung pinakamagaling na nurse dun sa ER na nagkakabit ng linya, hindi pa rin. Umayaw na sila na parang kawawa naman si Baby Asher, ayoko na. Dahil wala nang linya si Asher, napilitan silang mag-cut dito sa neck, sa leeg ni Asher, para malagyan lang siya ng swero. Sobrang wasak na kami physically, emotionally, pero grabe yung pag-sustain sa amin ng Diyos. Grabe yung pag-lift up sa amin ng Diyos. Grabe yung provision ng Panginoon sa araw-araw. Yung grasya ng Panginoon sa araw-araw. Kitang-kita naming pamilya. Kitang-kita namin mag-asawa. Meron kaming family conference with pedia. And nung April 24, kinausap niya kami about nga na magte-transfer na. Dok, wag munang i-transfer. Parang hold off lang po natin. Tignan lang po natin.
Tapos wala pa rin improvement kay Asher. Tapos nagpa-set up ulit ng meeting si Dr. Pujeda sa amin ng April 27. April 27 na yon, parang ihahanda na talaga kami to transfer to Lasal. Kung wala pa rin improvement si Asher. Hindi siya nakakatayo mag-isa, hindi pa rin ayos yung situation niya sa sepsis and at the same time dun sa platelets niya. April 27. April 20, naiyak ako. April 27 na dapat ita-transfer na si Asher. 4 a.m. ng umaga na yon. First time na nag-poops ni Asher na mag-isa. First time niyang nag-poops mag-isa at that particular time. Bago kami mag-meeting, Dr. Pujeda. And at the same time, mga kapatid, dumating yung blood culture niya, dumating yung kanyang mga lab test. Yung platelets niya, from 26, naging 127. And at the same time, nagklaro na yung sepsis niya. Umayos. And at the same time, nakapoops na siya mag-isa. Grabe, halos lahat nagsabay-sabay na parang walls of Jericho. Na isang iglap talagang pinabagsak ni Lord lahat ng stronghold. Kaya grabe na kahit yung mga nurse, at the same time si Dr. Pujeda, halos napaiyak sila kasi grabe, sobrang kakaiba si Lord. Sobrang kakaiba mag-work si Lord. Alam nyo guys, si Baby Asher, sobrang namangha yung mga tao dun sa lab. Kasi si Baby Asher yung unang-unang premature baby na nakasurvive doon sa history ng South Imo Specialist Hospital na merong sepsis. Lahat ng premature babies na nandoon, lahat namatay. Si Asher yung nagtatanging nag-survive. Nung time na yon hanggang sa days to come, pa-improve na ng pa-improve yung platelets ni Asher. Naging 216 na. Mga kapatid, dito talaga ako manghang-mangha. Diagnosed na si Asher ng Hirschsprung disease. Walang cure yun. Hindi nagagamot ng antibiotic yun. Subject for operation na yun. Pero nung time ng April 27, doon nag-start yung kanyang poops mag-isa. Tapos, sunod-sunod na yon. From that day forward, hanggang ngayon, siya na nagpo-poops mag-isa. Wala nang tulong ng suppository. Pinagaling ng Diyos. Pinagaling ng Diyos si Baby Asher. Grabe, grabe. After nun, tuloy-tuloy na yung recovery niya. Hanggang binigyan na siya ng all clear ng doktor noong May 9, 2024. Unti-unti nang tinanggal sa kanya yung swero, tapos tinapos lang yung antibiotics sa kanya. Tapos, nung May 8, inalis na siya dun sa incubator. May 9, binigyan na siya ng all clear ng doktor for discharge. Grabe, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Biruin mo pinagdaanan ni Asher, pneumonia, sepsis, napakaraming infection pa sa tiyan, Hirschsprung disease, lahat winasak at pinagaling ng Diyos. Kaya all the glory belongs to Him. Grabe lang yung pag-sustain niya sa amin throughout the whole journey na ito. Pinakita ng Panginoon kung gaano siya kabuti, kung gaano siya ka-on time. He is never early, He's never late. He is always on time. Grabe. Tapos nakita lang din namin as a family na yung provision ng Diyos kakaiba. Actually, hindi pa naman namin nasa-settle yung bill. Pero yung favor ni Lord sa amin, sa hospital, kung paano maayos yung promissory note. Kasi meron pa po kami yung bill na 600 plus thousand. Umabot lang yung final bill niya ng 1.2 million. Meron pa kami kailangang bayaran, pero naka-promissory note kami. Grabe lang din yung favor ni Lord. Nung inayos namin yon hanggang sa ma-discharge kami, talagang yung sa social workers, sa lahat ng mga guarantee letters, meron pa kaming on the works, pero lahat yun, grabe yung favor ng Panginoon from start to finish. Hanggang sa ma-discharge si Asher, May 23. Nauwi na namin si Baby Asher ng punong-puno ng saya, punong-puno ng galak, punong-puno ng peace, and grabe, all the glory to God. Yung pag-sustain niya sa amin from start to finish, yung provision niya sa amin from start to finish. Biruin mo, kahit yung mga doktor, mga nurse na nandun sa NICU, sinasabi nila na grabe, every time na may pinapabili, lahat na bibili, lahat na po provide. Hindi sa amin yun. Kay Lord lang talaga. Kaya talagang sobrang in awe kami. Manghang-mangha kami sa ginawa ni Lord sa buhay ni Baby Asher. Nabiruin mo, sobrang, wala siyang ginagawa. Nandun lang siya sa NICU eh. Pero sobrang nakaminister yung buhay niya sa lahat ng mga nurses doon, sa doktora. And natutuwa nga rin ako kasi si Rose,
Kasi every time na nandun kami, matagal kami, halos buong araw din kami nandun sa hospital. Nakatatlong batch na ng mga nanay si Rose. And nasi-share niya kung gaano kabuti si Lord dun sa mga nanay na yun. Kita nila kung gaano nag-move si Lord, kung gaano katotoo si Lord. Biruin mo, nag-instant preacher sa mga nurse, tapos sa mga nanay. Ang asawa ko, hallelujah. Pwede na maging guest speaker ng 5 minuto. And we just want to thank God. Sobrang overwhelmed lang kami. Alam ko hindi pa tapos yung battle financially, pero yung battle sa health, yung battle sa challenge na to, grabe, victorious na kami. Victorious na. It's all possible through the name of Jesus. It's all possible dahil meron tayong Diyos na buhay. Diyos na buhay. Kaya yun lang po, after nito, gusto lang namin i-discuss na mag-asawa kung ano yung naging takeaway namin dito sa aming journey na to with Baby Asher. Pakita lang namin siya sa iyo as a family. Ayun lang po.